5:00 pa lang, gising na si Lyra. Kaya agad na siyang nag-asikaso papuntang school. Dahan-dahan siyang bumangon at iniwasang gumawa ng ingay. Ayaw niyang magising ang tiyahin niya. Kapag gising na si Tia Belle, hindi lang sermon ang kanyang aabutin. May dasal, may usok ng insenso, may mga salitang paulit-ulit na parang orasyon na hindi naman niya lubos na inuunawa. Kaso, maaga pa rin talagang nagising ang tiya ni Lyra. "Papasok ka na naman." Marahang umubo ang tiyahin niya mula sa kusina. Napahinto siya sa pag-aayos ng bag. "Lyra!" Tawag pa nito sa kanya. "Bakit po, tiya?" Sagot niya nang dahan-dahang lumabas ng kwarto. Nakatayo si Tia Belle sa tabi ng mesa. May hawak na tasa ng kape at sa tabi nito ay ang maliit na bote ng langis na palagi niyang ginagamit. Kahit wala namang ginagawa ang kanyang tiyahin, parang laging may ritual sa paligid nito. "Aalis ka na naman?" Tanong ng tiyahin at sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Opo, may pasok po ako." "Parang mas mahalaga pa sa iyong eskwela kaysa sa mga aral na tinuro ko," malamig na sabi ni Tia Belle. Noong mas bata siya, sinusubukan niyang makinig, sumunod at magpanggap na naniniwala. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman niyang parang damit na masikip ang mga aral na yon. Tila hinuhubaran siya ng karapatang huminga sa mundo. "Hindi naman po," mahina niyang sagot. "Kailangan ko lang po talagang mag-aral ng katulad ng mga inaaral ng mga kaedad ko, tiya. Saka wala na po tayo ron, kaya mas magandang mag-focus na lang po ako sa pag-aaral ko sa school." "Kung nabuwag na, tayo ang bubuo. Ako ang mamumuno. Pero paano ko gagawin yon kung hindi mo ko tinutulungan? Saka, kailangan ba yan? Hindi mo kailangan ng diploma para gawin ang itinadhana sa'yo." Itinadhana. Ayaw ni Lyra sa salitang yon, parang bilangguan sa pagkatao niya. Hinayaan na lang muna ni Lyra magsalita ang kanyang tiyahin. Humarap siya sa salamin at tumambad ang refleksyon niya. Maputi ang kutis niya na tila laging tinatamaan ng liwanag kahit wala namang araw. At ang mahaba, maitim na buhok na umaabot hanggang sa may puwitan niya. Minsan, naisip niya yon ang dahilan kung bakit siya tinatawag na mangkukulam. Mahaba ang buhok, tahimik at laging mag-isa. Kaya itinitarintas niya na lang iyon. Mas mabuti nang nakatali. "Ano ba yung ginagawa mo sa buhok mo?" Inis na tanong ni Tia Belle. Napakagatlabi si Lyra nang matapos niya yung itirintas. "Tinatali ho, tiya. Nagkukwentuhan ho kasi ang mga tao dyan sa labas. May nagpakalat po ng kwento na gumagalaw daw po ang mahabang buhok natin sa kabilugan ng buwan." Umismid ang kanyang tiya. "Bakit ka naman kasi nakikinig sa mga boses ng mga makasalanan? Hindi nila alam ang ginagawa nila. Ilaglag mo ang buhok mo dahil simbolo yan ng pagtanggap sa ating sinasamba." Baliw? Baliw daw ang tiya ni Lyra. Ayaw niyang isipin yon pero parang kaunti na lang, maniniwala na talaga siya sa sinasabi ng iba. Nakawala na sa maling paniniwala ang mga dating kasamahan nila sa samahan. Pero ang tiya niya at ang ibang tao, yun pa rin ang nais na paniwalaan. Habang nagsusuot siya ng uniforme, pumasok sa isip niya ang salitang kulto. Parang marka sa balat na kahit anong takip, bakas pa rin. Galing sila sa kulto ng tiyahin niya sa kabilang bayan. Isang grupo ng mga taong naniwala na may kapangyarihan silang magpagaling sa pamamagitan ng dasal, langis at paniniwala. Noong nabuwag yon, kumalat ang tsismis. May mga nawala, may mga nasaktan, at ang mga naiwan gaya nila ay tinawag na peking faith healers. "Huwag ka nga sabing pumasok sa eskwelahan. Huwag mong talikuran at ipagpalit ang itinadhana para sa'yo, Lyra." Saad pa ni Tia Belle. "Tiya," lakas loob niyang sabi. "Hindi ko po sigurado kung yun talagang para sa akin." Tumigas ang mukha ng kanyang tiyahin. Dahan-dahan itong ibinaba ang tasa sa mesa. "Ano ang ibig mong sabihin?" Napahigpit ang hawak ni Lyra sa strap ng kanyang bag. "Ang ibig ko pong sabihin, iba po ang mundo sa labas. Ibang mga tao, ibang paniniwala nila, at hindi po lahat ay naniniwala sa ginagawa natin."
Nang makalabas siya sa mundong yon, nang makapasok siya sa eskwelahan, makakita ng mga taong iba ang paniniwala, iba ang buhay, doon niya napagtanto na mas malawak ang mundo. At sila ng kanyang tiya, kakaiba kumpara sa lahat. Sobrang kakaiba. Parang nabubuhay sa isang maliit na bilog habang ang iba ay malayang gumagalaw sa paligid. Hindi nila kailangang maniwala. Mabilis na sagot ni Tia Bel. Ang mahalaga tayong nakakaalam ng katotohanan. Pero tiya, nanginginig ang boses ni Lyra. Nabuwag na pong samahan, marami pong nasaktan at marami pong nagalit. Dahil mahihina sila, singhal ng kanyang tiyahin. Dahil nagduda sila, ikaw ang natitira, ikaw ang magpapatuloy. Napapikit si Lyra. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala. Ang mga taong umiiyak, ang mga salitang hindi niya maintindihan, mga palakpak kapag may gumagaling at mga bulong kapag walang nangyayari. Ayoko po, bigla niyang nasabi. Ano? Mariing tanong ng kanyang tiyahin. Ayoko pong manahin. Ulit ni Lyra at mas malinaw na ngayon. Hindi po yun ang gusto ko. Kung ganon, tumawa si Tia Bel ng mapait. Ano ang gusto mo? Maging katulad nila? Gusto mong maging katulad ng mga taong nangungutya sa'yo? Tawagin kang mangkukulam at pagtawanan ka? Bumigat ang dibdib ni Lyra. Ginagawa na po nila yon sa school. Alam ho nila kung saan tayo galing. Alam nilang tungkol sa kulto. Hindi po ako ligtas kahit saan, pero gusto ko pong piliin kung ano ang gusto ko. At kahit malupit ang mundong pinipili ko, mas gusto ko pa rin ito kaysa sa dati, tiya. Lumabas na lang si Lyra ng bahay. Tahimik ang kalsada at may iilang tricycle na dumaraan. Habang naglalakad, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Sanay na siyang pakiramdam na parang laging may nakatingin. Laging may naghihintay ng pagkakataong pagtawanan siya. Pagdating sa paaralan, nag-iba ang tibok ng puso niya. Uy, ayan na yung mangkukulam. Narinig niya yon bago pa man siya tuluyang makapasok sa gate. Hindi niya alam kung sino ang nagsabi. Hindi niya na rin nilingon. Alam niya na kapag lumingon siya, mas lalo lang siyang mapagtatawanan. Baka kulamin tayo niyan, dagdag ng isa at may kasamang halakhak. Pinisil ni Lyra ang strap ng bag. Huwag mong pansinin, paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Grade 8 ka na, konti na lang matatapos din to. Sa loob ng silid-aralan, umupo siya sa pinakadulong upuan malapit sa bintana. Doon siya palaging umuupo, malayo sa ibang kaklase at malapit sa labasan. Kung sakaling kailangan niyang umalis, magiging mabilis lang. Good morning, class! Bati ng guro. Good morning, ma'am! Sabay-sabay na tugon. Habang nagtuturo ang teacher, lumilipad ang isip ni Lyra. Naalala niya ang tindahan ni Aling Rosie. Doon siya nagtatrabaho tuwing gabi para may pangbaon at pambili ng mga kailangan sa paaralan. Mabuti na lang at tinanggap siya ni Aling Rosie. Hindi naman ito mapanghusga, hindi rin nagtatanong ng sobra. Parang sapat na sa matanda na masipag si Lyra at marunong magbilang ng sukle. Lyra? Napapitlag siya nang nakatitig sa kanya ang guro. Yes, ma'am? Nauutal niyang sagot. Basahin mo nga ang susunod na talata. Tumayo siya at medyo nanginginig ang tuhod. Habang binabasa niyang nakasulat sa aklat, naririnig niya ang mga pabulong na tawa sa likuran. May gumaya sa boses niya, may nagkunwaring may iniindayog na kamay at parang nag-aalay ng dasal. Pinilit niyang tapusin ang pagbasa, kahit parang nauubos ang hangin sa baga niya. Salamat, sabi ng kanilang teacher. Sa recess, nanatili si Lyra sa upuan. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang marinig ulit ang mga biro. Pero hindi yun nakaiwas sa kanya. Lyra, totoo bang marunong kang manggamot? Tanong ng isa niyang kaklase at may halong panunuya. Hindi, maikli niyang sagot. Bakit galing kayo sa kulto? Hindi ko alam, sabi na lang niya. Tumawa ang mga nasa paligid. Ayun ayaw umamin. Baka bigla tayong kulamin. Tumunog ang bell at nagkalat ang mga estudyante. Naiwan si Lyra, tahimik at may bigat sa dibdib.
Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa tindahan ni Aling Rosie. Mas maaga siya ngayon dahil half day lang. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matanda na may suot na kupas na apron. "Oh, Lira, maaga ka," sabi ni Aling Rosie habang nakangiti. "Kumusta ang school?" "Okay lang po," sagot niya kahit hindi naman totoo. "Magpahinga ka muna, Mamaya pa naman dadami ang tao. Kumain ka muna dyan. Nagluto ako ng lomi. Kunin mo na yung nasa kawali. Sa'yo na yon." Tumango siya at nagsandok na ng lomi. Masarap magluto si Aling Rosie at gustong-gusto niya yon. Umupo siya sa maliit na bangko sa likod ng tindahan at tahimik na kumain. Pagkatapos kumain, nagbihis lang siya at nagsimula sa kanyang trabaho. Dalawa naman ang pares ng uniform niya, kaya okay lang kung gabi niya na yung lalabhan. Habang nag-aayos si Lira ng mga paninda, pumasok ang isang babaeng may dalang bata. Napatingin sa kanyang babae, mula ulo hanggang paa. Alam niya na ang tingin na yon. "Yan ba yung sinasabi nila?" Bulong ng babae kay Aling Rosie. "Oo," sagot ni Aling Rosie ng diretso. "Si Lira, mabait na bata yan. Galing daw sa kulto. Galing sa buhay na bigay ng Diyos," sagot ni Aling Rosie. "Gaya nating lahat ay bata lang yan. Huwag niyo sanang husgahan. Gusto lang naman maging normal ang buhay." Napangiti si Lira ng bahagya. May mga tao pa rin naman na nagtatanggol sa kanya. Isang umaga, habang nasa kanto na si Lira, hawak ang barya sa palad. Isang tricycle ang huminto sa harap niya. May sakay ng 2 estudyante mula sa kabilang section. Nakatingin ang mga ito sa kanya, inunahan siyang sumakay ng ibang papasok din sa school. "May sakay na," mabilis na sabi ng driver kahit may espasyo pa. Tumango na lang si Lira at umatras. Sanay na siya. Sumunod na tricycle, ganun din. May isang kaklase niyang sumakay mag-isa. Nang makita siyang papalapit, bigla itong nagsabi, "Kuya, special na lang po. Tara na po." Napatingin ang driver ng sumunod na tricycle kay Lira. "Special ka ba, iha?" "Hindi na po, salamat." Alam niyang ibig sabihin nun. Kapag special, doble ang bayad. Mas mahal at hindi niya kaya. Halos alam naman ng lahat ng tricycle driver sa kanila na walang estudyante ang gustong makasabay siya. Kaya kesa mawala ng mas maraming pasahero, hindi na lang siya pinapasakay. Umalis ang tricycle, iniwan siya sa alikabok ng kalsada. Tiningnan niya ang bariyang nasa palad niya. "Wala akong masakyan. Bakit kasi sila ganun sa akin? Hindi naman ako mangkukulam." Huminga siya ng malalim. "Maglalakad na lang ako. Maaga pa naman." Habang naglalakad papunta sa eskwelahan, dumaraan ang mga tricycle sa tabi niya. May mga estudyanteng nakatingin at may mga nagtatawanan. Pagdating sa gate ng paaralan, may mga narinig na naman si Lira na nang-aasar sa kanya. "Uy, ayan na!" Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, sinalubong na siya ng mga tinig. "Mangkukulam! Baka may dalayang gayuma. Uy, Lira, kulamin mo naman yung quiz mamaya para pumasa tayong lahat." Nagtawanan ang mga estudyante sa gilid. May ilan na tumingin lang, may ilan na umiwas, at parang takot na baka mahawa sa mga paniniwalang kinamulatan niya. O kulamin na lang, basta-basta. Yumuko si Lira at naglakad ng diretsyo. Pero may isang humarang sa daraanan niya. "Oh, anong dasal bang ginagawa niyo dyan?" Tanong ng isang lalaking may ngising nanunukso. "Hoy!" May biglang tumawag. Tumigil ang tawanan. Sumulpot si Mateo del Rosario, ang SSG president sa school nila. Matangkad, maayos ang suot na uniforme at seryoso ang mukha. Kilala ito sa buong paaralan, hindi lang dahil sa posisyon nito, kundi dahil mabait talaga at pantay-pantay ang tingin sa mga estudyante. "Hindi ba kayo marunong rumespeto?" Mariing sabi ni Mateo. "Araw-araw na lang kayong ganyan." "Joke lang naman, Kuya Mateo," sagot ng isa at pilit pinipigilan ng tawa. "Kung joke yan, bakit siya lang ang tinatawanan?" Tanong ni Mateo habang nakakunot ang noo. "Pasok na kayo. At kung may marinig pa akong ganyan, diretso guidance."
Nagkanya-kanya ng mga estudyante. Naiwan si Lyra. Hindi alam kung magpapasalamat ba o kung magtatago. Okay ka lang? Tanong ni Mateo sa kanya na mas mahinahon na ang boses. Tumango naman si Lyra. Oo, salamat. Sabihin mo lang kung may umulit, sabi nito bago umalis. Akong bahala, dapat dinidisiplina ang mga ganon. Kaya nga nag-aaral para matuto rin ng magandang asal. Pero kung makapang-asar, parang pinalaki lang na walang hiya ng mga magulang. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Lyra. Hindi siya makatingin kay Mateo. Pero namamangha talaga siya kapag nagsasalita ito. Pinanood niya itong lumakad palayo. Hindi sila close, hindi naman sila nag-uusap, pero sapat na yon sa isang saglit at may kumampi sa kanya. Sa loob ng classroom, mas maingay kesa dati. May bagong mukha sa harapan. Isang babaeng maputi, may maikling buhok na maayos ang pagkakagupit at may ngiting parang madaling lapitan. Guys, this is Celine, sabi ng kanilang advisor. New transferee. Nagpalakpakan ng klase. May mga bulong agad. Ang ganda, miss yan sigurado. Celine, maghanap ka na ng upuan mo. Humarap ang teacher sa klase. Class, aalis muna ako saglit. Gawin niyo muna yung activity sa page 47. Babalik ako. Napaupo si Lyra sa dati niyang upuan sa likod na malapit sa bintana. Tahimik lang siya, pinagmamasdan ng bagong kaklase. Hindi niya inaasahan na may mangyayari pa bukod sa normal na araw ng pag-iisa. Celine, dito ka na umupo. Nakangiting sabi ng isa nilang kaklase. Tumawa si Celine at itinuro ang upuan sa tabi ni Lyra. Doon na lang ako. Sikip na dyan. Wala na ngang space, oh. Ha? Huwag ka dyan. Pabulong na sagot ng isa pa. Doon yan sa mangkukulam. Saglit na tumigil si Celine. Mangkukulam? Totoo ba yun? Wala namang mangkukulam. Patawa kayo. Saka mukha ba siyang mangkukulam? Mukha ngang angel eh. Napasinghap ang mga kaklase niya. Ganoon din si Lyra. Yun kasi ang unang beses na may pumuri sa kanya ng ganoon. Tumingin si Celine sa direksyon ni Lyra. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Biglang napalingon ng iba na parang naghihintay kung iiwas ba ang bagong dating. Ngunit ngumiti si Celine at naglakad lang papunta sa kanya. Parang may humigpit sa dibdib ni Lyra. Pwede bang dito na lang ako umupo? Tanong ni Celine, nakaturo sa bakanteng upuan sa tabi niya. Ayoko sa harap. Wala namang bakante ron. Isa pa, mas gusto ko rito sa likod para makadaldal ako sa katabi ko at hindi masyadong tawagin ng teacher sa recitation. Hindi agad nakasagot si Lyra. Nanlaki ang mga mata niya. Nagugulat sa mga sinasabi ni Celine. Gayunpaman, tumango na lang siya. Thanks! Masayang sabi ni Celine sabay upo. May ilang napasinghap, may tumawa ng pilit. Uy, Celine! Tawag ng isang kaklase. Huwag dyan, baka kulamin ka niya kapag nainggit sa'yo. Bakit? Inosenteng tanong ni Celine. Alam mo na, sagot pa ng isang kaklase. Marunong niyang manggayuma, makukulam kasi si Lyra. Tahimik lang si Lyra habang nagbubuklat ng libro. Ayaw niyang makinig sa harap-harapang paninira ng mga kaklase niya. Tumawa si Celine pero hindi naman mapanlait na tawa. Kundi parang may narinig itong biro na hindi ka panipaniwala. Talaga? Astig naman pala siya. Bakit niyo kinakalaban kung ganon? Hindi ba kayo natatakot na baka mamaya kayo ang gayumahin at kulamin ni Lyra? Napatingin si Lyra kay Celine at nagulat na naman sa mga sinabi nito. Huwag kang lalapit, mariing sabi ng isa. Baka may gawin yan sa'yo. Sayang maganda ka pa naman. Baka kapag nainggit yan sa'yo, kulamin ka lang at sakalin ka ng gumagalaw na buhok niyan kapag kabilugan ng buwan. Hindi napigilan ni Celine ang tumawa ng malakas. Nakakatawa kayo. May magic ba siya? Lumingon si Celine sa mga ito. Salamat sa concern pero kaya kong pumili ng kakausapin ko. Tumahimik ang klase. Dahan-dahang humarap si Celine kay Lyra at iniabot ang kamay sa kanya. Hi, Celine nga pala. Anong pangalan mo? Lyra, sagot niya. Nice to meet you, sabi ni Celine sabay ngiti. Gusto mo bang mag-share ng notes mamaya? Nalilito pa kasi ako. Saka late enrollee ako. Sabi ni ma'am, kailangan ko raw makahabol. Mukha kang masipag mag-aral. Complete ka ba sa mga notes mo?
Tumango-tango si Lyra. Oo, palagi kong kinokompleto para kapag tapos ng grading, hindi ako maghahabol. Hindi makapaniwala si Lyra. May isang tao sa school na yon, sa silid na yon, bukod kay Mateo, na kinakausap siya. Buong klase, naroon si Celine sa kanyang tabi. Hindi na ito lumipat. Hindi ito umiwas at sa halip, kinakausap siya tungkol sa teacher, sa mga subject at sa eskwelahan. Hindi ka lalabas? Tanong ni Celine nang sumapit ang recess. Mas gusto ko dito. Saka may baon ako kaya dito na lang ako kumakain. Sagot ni Lyra. May lumapit na grupo sa kanila. Celine, doon tayo? Aya ng isa. Huwag ka na dyan. Hindi talaga umaalis yan dyan. Ngumiti si Celine. Okay. Sasama na lang ako sa kanila, Lyra. Wala kasi akong baon Sa kantin ako kakain. Pag-alis ng grupo, napabuntong hininga na lang siya. Siguradong mas maraming sasabihin ang mga kaklase niya tungkol sa kanya. Siguradong makukumbinsi na at mag-iiba na ang tingin sa kanya ni Celine. Pero nang bumalik ito at nakikipagtawanan man sa mga bagong kaibigan, lumapit pa rin si Celine sa kanya. Napapailing ang iba pero walang pakialam doon si Celine. Sana next time, sa kantin ka nalang kumain kahit may baon ka. Gusto kitang kasabay kumain. Sabay ka sa amin? Nakangiting sabi ni Celine. Marahang umiling si Lyra. Hindi pwede. Ayaw nilang kasama ako. Nandidiri sila sa akin at palaging naiinis. Napanguso si Celine at bahagyang tiningnan ng grupong sinamahan nito kanina. Hindi ako namimili ng kaibigan. Kaya ko maging friend sa lahat, pero sa'yo ko gustong maging mas close. Kaya sige, kahit tayong dalawa na lang sa table. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na agad kita sa person. Alam mo yung parang may spark? Tomboy ka? Medyo gulat niyang tanong. Humalakhak si Celine. Hindi. What I mean is, may chemistry tayong dalawa kapag magkasama. Malakas ang pakiramdam ko na magkakasundo agad tayo. Saka gusto ko yung mga tao na mysterious katulad mo. Pwede ako maging kaibigan sa lahat. Pero kaya ko lang maging totoo at mas malalim sa iilan. Ayoko pa rin kasi na maraming nakakaalam sa buhay ko. Bumunot si Celine ng maliit na bagay sa bag nito. Isang pink na hair clip na may maliit na bulaklak. Bagay sa'yo to, ibibigay ko na sa'yo. Sa akin na lang? Gulat na tanong ni Lyra. Oo, ang haba kasi ng buhok mo. Ang ganda, sabi ni Celine. Pwede? Nag-atubili si Lyra pero tumango na rin. Maingat na ikinabit ni Celine ang clip sa buhok niya. Uminit ang pisngi ni Lyra. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil may kakaibang saya siyang naramdaman. Parang may nakakita sa kanya, hindi bilang mangkukulam, kundi bilang tao. Salamat, mahina niyang sabi. Friends? Tanong ni Celine habang nakangiti. Hindi agad nakasagot si Lyra. Parang delikado ang salitang yon. Parang baka mawala agad. Pero tumango siya kasi nananabik rin siya sa isang kaibigan. Friends, sagot niya. Sa araw na yon, habang naglalakad siya pa uwi, hindi na ganon kabigat ang bag niya. Hindi na rin ganon kasakit ang mga bulong na kanyang naririnig. Sa unang pagkakataon, alam niya na may bago na siyang kaibigan. At kahit hindi pa niya alam kung hanggang kailan yun tatagal, sapat na yon para magpatuloy siya bukas. Simula ng araw na yon, hindi na muling nag-iisa si Lyra. Araw-araw, pagpasok pa lang sa gate ng paaralan, may makikita na siyang pamilyar na figura. Nakasandal sa pader, may hawak na cellphone, at nakangiti ng matamis sa kanya. Lyra! Masiglang tawag ni Celine, sabay kaway na parang ilang taon na silang magkaibigan. Minsan, napapalingon ng mga estudyante. Minsan may bumubulong pa rin, pero iba ng pakiramdam. Hindi na ganun kasakit, hindi na ganun kabigat. Ang aga mo naman, sabi ni Lyra habang magkasabay silang naglalakad. Siyempre, sagot ni Celine. Ayokong malate, bakit kaya sa record? Sa pagpasok na nga lang babawi, hindi ko pa ba gagalingan? Tumawa si Lyra ng mahina. Palagi na silang magkasama sa klase. Sa recess, kahit sa uwian kapag pareho silang naglalakad. Madaldal si Celine, parang hindi na uubusan ng kwento. May baon itong chismis mula sa ibang section, reklamo tungkol sa mga teacher nila, at kung minsan, mga kwentong galing pa sa Maynila. Alam mo ba? Bulong ni Celine habang nagsusulat sila ng notes.
Sa dati kong school, parang normal lang yung may boyfriend. Napatingin si Lyra dito. Talaga? Mga bata pa tayo ah. Hindi na tayo bata. Grade 5 nga may kapuppy love na ako. Dito parang big deal, sabi ni Celine sabay tawa. Pero okay lang din. Cute naman. Parang namamangha sila sa akin na masyado akong bulgar. Marami ang nagkakagusto kay Celine. Hindi yun lihim. Kahit saan siya dumaan, may mga matang sumusunod. May mga ngiti at may mga paabot ng papel na may sulat. Grabe Celine, may love letter ka na naman? Sabi ng isa nilang kaklase minsan. Pang-apat na yan ngayong linggo, sagot ni Celine na parang walang pakialam. Tiningnan ni Lyra ang mga sobre. Hindi niya ma-imagine ang sarili niyang makatanggap ng ganoon. Isang araw, habang nakaupo sila sa kantin, biglang nagsalita si Celine. Crush ko si Mateo. Nabilaukan si Lyra sa iniinom niyang tubig. Aha? Yung SSG president, ang bait niya sa kapogi. Nanlamig ang kamay ni Lyra. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman yun malalim. Hindi niya naman crush si Mateo. O kung meron man, hindi niya yun pinangahasan isipin. Okay, sagot niya rito. Ngumiti si Celine. Pero parang wala rin. Hanggang tingin lang. Next month, baka iba na ulit. Parang wala namang interest magkaroon ng girlfriend niyang si Mateo. Saka grade 10 siya. Ang tingin niya sa atin mga bata pa rin. Halikan ko kaya para malaman niyang hindi na ako bata. Napalunok si Lyra at hindi na nagsalita. Hindi niya alam kung hanggang saan ang pagka-crush nito sa binata. Para kay Celine, parang dumadaan lang ang mga crush na parang hangin. Makalipas ang ilang linggo, ibang pangalan na ang naririnig niya mula rito. Minsan, isang varsity player. Minsan, isang honor student. Minsan, isang transferee din. Ang bilis mo namang magpalit ng gusto, Celine. Biro minsan ni Lyra. Bored lang, saka hindi naman seryoso. May mga nanliligaw din sa bagong kaibigan ni Lyra. May mga sinasagot ito. May mga araw na ikinikwento ni Celine na may ka-text ito. May mga araw na may ka-holding hands daw at kung ano-ano pa. Isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi, biglang nagsalita si Celine. Nakakiss na ako? Huminto si Lyra. Aha? Kanina? Dagdag ni Celine na parang nagkakwento lang ng kinain nito sa tanghalian. Sa may likod ng gym, naramdaman ni Lyra ang pamumula ng pisngi niya. Anong pakiramdam? Nag-isip si Celine. Mainit, medyo awkward, nakakatawa, saka ang lalim humalik ng boyfriend ko ngayon na grade 10. Pati ilong ko, nalalawayan. Namula si Lyra. Celine, huwag mong ikwento ang ganyan. Nako, inosente mo talaga, sabi ni Celine at tinapik ang balikat niya. Okay lang yan. Akala mo ba romantic kapag nag-kiss? Hindi kasi ako ganun magkwento. Pasensya na, magkaiba tayo ng utak. Mula noon, minsan tinutokso siya ni Celine. Hinihikayat siyang mag-boyfriend. Pero wala namang papatol sa kanya roon, kaya tinatawanan niya na lang. Lyra, mag-makeup ka kaya? Saad ni Celine sa kanya. Ang putla mo oh. Ayoko, hindi naman ako marunong, saka hindi ako mahilig. Mabilis niyang sagot. Konti lang, pilit ni Celine. Practice lang. Kaya yon at nang may bakanting oras, siya naman ang inabala ni Celine. Nilalagyan nito ng kolorete ang mukha niya. Tinuruan siya nitong maglagay ng kaunting pulbos, kaunting lip tint. Celine, makapal na yata. Hindi yan, ang ganda mo nga, mukha kang diwata, sabi ni Celine at manghang-mangha sa itsura niya. Hindi naman ako sanay, sagot ni Lyra. Sanayan lang, hindi mo kailangan magbago. Tsaka dagdag lang to, ang ganda-ganda mo na. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kanila tinatawag na mangkukulam. Ano naman kung galing ka sa kulto? Hindi mo naman gusto yon. Saka pinipilit mo nang maging normal at katulad ng iba. Tapos pilit ka pa rin nilang dinidikdik sa nakaraan mo. Ang judgmental ng mga tao rito. Kung nasa Maynila ka, may judgmental pero hindi ka naman kilala mula ninuno mo. Kaya okay lang yon. Bahagya siyang napangiti sa mga sinabi nito. Kahit hindi siya mahilig sa makeup, pinapahalagahan niya ang oras na yon. Simula nang dumating si Celine, nagkaroon ng bagong kulay ang kanyang buhay. Pero hindi naman puro saya ang mga araw.
Isang hapon, habang nag-aayos sila ng bag sa labas ng classroom, may lumapit na lalaki na nasa senior high na. Gwapo, palangiti at may reputasyon sa pagiging playboy. "Lira, pwede ba kitang makausap?" Nanlamig si Lira. Hindi niya alam kung bakit siya ang nilapitan. Bago pa siya makasagot, humarang na si Celine. "Ano yan?" tanong ni Celine at seryoso ang mukha. "Gusto ko lang naman makipagkilala," sagot ng lalaki at may ngising hindi niya gusto. "Kilalang kilala kita, at hindi siya interesado. Hindi siya katulad ng mga babaeng gusto mong tirahin," mariing sabi ni Celine. "Umalis ka nga sa harap namin, ang pangit mo. Gusto mo lang makadali ng virgin?" Ha? Gulat na bulalas ni Lira. Tumawa ang lalaki. "Panira ka talaga ng diskarte, no? Selos ka ba, Celine? Gusto mo ikaw?" Naiinis na tinulak ni Celine ang lalaki. "Tumigil ka nga, ang kapal ng apog mo. Ang pangit mo naman. Umalis ka at tigilan mo ang kaibigan ko. Ang inosente ng kaibigan ko, ginugulo nyo sa mga kabastusan nyo." Nanlaki ang mga mata ni Lira. Napatingin siya sa lalaking gusto siyang kausapin. Mukhang katawan pala ang habol sa kanya. Nang makalayo ang binata, hinarap siya ni Celine. "Huwag kang lalapit sa ganyan, matinik yan. Babastusin ka lang, manyak ang isang yun. Salamat na binalaan mo ako sa ganito. Mabilis pa naman ako magtiwala. Minsan lang may mabait sa akin kaya nagtitiwala agad ako," mahina niyang sabi. "Siyempre kaibigan kita. Net playgirl ako pero akala yata niya ganun ka rin. Kaya ako ang haharang sa mga bastos na gustong magka-score sa'yo. Hindi mo sila deserve," sagot pa ni Celine. Mula noon, mas naramdaman ni Lira ang proteksyon ni Celine. Hindi nito hinahayaang apihin siya. Hindi nito hinahayaang gawing biro ang pangalan niya. Habang tumatagal, mas lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na malaya ni Lira kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Basta isang araw, grade 10 na sila ni Celine. Kung dati ay magkasama lang sila sa upuan at sa recess, ngayon ay magkasama na sila sa halos lahat, sa mga takdang aralin at sa mga lihim ng isa't isa. Isang hapon, habang nasa bahay na naman sila ni Celine, nakaupo sila sa sahig ng sala at nakasandal sa maliit na mesa. Gumagawa sila ng project. Pero tulad ng dati, mas nauuwi yon sa kwentuhan. "Lira!" tawag nito sa kanya. "Uy!" napatingin si Lira. "Bakit? Dadaldal ka na naman? Wala na tayong nagawa sa project natin. Kung may iba lang na gugrupo sa atin, hindi kita pipilitin eh." Malakas na tumawa si Celine. "Wow! Nahawak na sa ugali ko. Ang maldita mo na ha?" Napahalakhak na rin si Lira. "Kasi naman, kapag ikaw ang kagroup ko, nawawala ako sa focus. Ang daldal mo na lang palagi." Saglit na naglaro ang mga daliri ni Celine sa laylayan ng shorts nito. Parang may problemang iniisip. Ilang araw na yung napapansin ni Lira. Ilang taon na silang magkaibigan pero aminado siya na may mga bagay pa rin siyang hindi alam tungkol dito. "May sasabihin ako," sabi ni Celine. "Ikaw lang ha, walang nakakaalam dito. Sa'yo ko lang sasabihin. Huwag mong ikakalat sa iba." Tumango si Lira. "Oo naman, hindi naman ako mataldal at ikaw lang naman ang kaklose ko dito sa atin." Malungkot itong napangiti. "Kabit ang mama ko. Anak ako sa labas. Hindi ako legal. Nagpunta kami rito kasi ginugulo kami ng totoong asawa at mga anak. Pero si Papa kahit papano, patuloy pa rin sila ni Mama at nagsusustento pa rin naman sa amin. Kaya sunod ako sa mga luho." Hindi agad nakapagsalita si Lira. Hindi dahil may masama siyang iniisip, kundi dahil ramdam niya ang bigat ng tiwalang ibinigay sa kanya. "Hindi ko sinasabi yan kahit kanino," patuloy ni Celine at pinilit na ngumiti. "Ikaw lang, sa'yo ko lang sinabi kasi ikaw ang naging pinakamabuting kaibigan na nakilala ko." Lumapit si Lira. Hindi niya alam ang tamang salita, kaya ginawa na lang niya ang alam niya. Hinawakan niya ang kamay ni Celine. "Okay lang," mahina niyang sabi. "Salamat sa tiwala. Kung gumagaan ang pakiramdam mo kapag sinasabi mo sa akin, huwag kang magdalawang isip na sabihin sa akin. Palagi ako makikinig sa'yo." Napasinghot si Celine. "Akala ng lahat,
Okay lang ako palagi, pero minsan, ewan, nakakainis. Sarap nilang sampalin lahat kasi akala nila laro-laro lang ang alam ko. Hindi nagtanong si Lira. Hindi rin siya nagbigay ng payo. Nandoon lang siya at nakinig dito. Mula noon, mas madalas na siyang imbitahan ni Celine sa bahay. Hindi lang para mag-aral, kundi para kumain, manood ng TV at tumakas saglit sa bigat ng mundo. "Mama, si Lira nandito," tawag ni Celine minsang pumasok sila. "Halika, iha," sabi ng mama nito habang nakangiti. "Kumain ka na ba?" Umiling si Lira. "Edi, kumain ka muna. Huwag kang mahiyang kumuha." Hindi judgmental ang mama ni Celine. Wala itong tanong tungkol sa kulto, sa chismis at sa nakaraan. Para bang sapat na dito na kaibigan siya ng anak nito. Minsan pagkatapos ng klase, dumediretso si Celine sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Lira. "Nandito na naman ako," sabi ni Celine sabay upo sa monoblock. "Hindi ka ba uuwi?" tanong ni Lira habang nagsusukli. "Mamaya na, kwento muna ako," sagot nito. At magkakwento na nga ang kaibigan niya tungkol sa dating boyfriend, sa bago nito, sa halik, sa mga yakap na parang walang bigat para rito. Nakikinig lang si Lira. Minsan natatawa, minsan namumula. "Grabe ka," sabi ni Lira minsan. "Parang wala lang sa'yo." "Hindi naman," sagot ni Celine. "Iba lang siguro talaga ako. Ikaw kasi masyado kang hopeless romantic. Iniisip mo sa lalaki may Prince Charming na nakasakay sa kabayo na magiging knight in shining armor mo. Wala nang ganung lalaki, Lira. Maraming kumag." Hindi pa naman niya yun iniisip. Wala pa sa kanya na magkaroon ng boyfriend. Pero siguro nga ay tama si Celine. Ganoon nga ang inaasahan niyang lalaki na darating sa kanyang buhay. Isang gabi, habang pauwi na sila, biglang nagsalita si Celine. "Alam mo, crush ko pa rin si Mateo." Napangiti si Lira. "Hanggang ngayon?" "Oo, parang siya lang kasi ang pinakamaayos ditong lalaki na pwede kong i-level sa mga lalaki na kilala ko sa Maynila. Kung mag-aasawa ko in the future, gusto ko mga ganong lalaki. Mga katulad ni Mateo, leader, may paninindigan." Tumango si Lira. Hindi niya alam kung bakit may kirot. Pero hindi niya na yun pinansin. Hindi naman yun bago at ayaw niyang angkinin ang ganoong pakiramdam. Pagdating sa tapat ng bahay ni Lira, hindi pa umuuwi si Tia Bel. Alam niya na yon dahil walang ilaw sa loob. "Gusto mo bang kumain? Ako ang magluluto." Alok niya rito. "Talaga? Sige nga, ipagluluto mo ako. Ililibre mo naman ako. Ikaw na lang palagi nakikikain sa amin. Magagamit ka?" Natatawang sabi ni Celine. Tinawanan niya na lang ang biro nito. Pagpasok nila, napatingin agad si Celine sa altar ni Tia Bel. Mga kandila, bote ng langis at papel na may mga sulat ng orasyon. "Grabe," sabi ni Celine at medyo natawa. "Parang setup sa mga movie." "Sorry," sabi ni Lira at medyo nahiya. "Okay lang. Kung kaya mo manggayuma, gayumahin mo na lang si Mateo para ma-inlove siya sa akin." Tawa ni Celine. Napatawa si Lira. "Hindi ako gumagawa nun. Tinuturo sa akin ni Tia Bel pero ayoko. Ayokong malaman at ayokong gawin." "Bakit naman?" tanong ni Celine. "Hindi magandang pag-ibig na isinumpa. Mas maganda kung pipiliin ka ng taong mahal mo at natural na mamahalin." Napangiti si Celine at inakbayan siya. "Ang lalim mo talaga." Nagsimula na siyang magluto. Simpleng tinola lang ang niluto niya. Tinulungan naman siya nito na maghain. Habang kumakain sila, biglang bumukas ang pinto. "Lira!" Boses yon ni Tia Bel. Nanlamig ang loob niya. Nakatayo si Tia Bel, nakasimangot at malamig ang tingin kay Celine. "Sino yan?" tanong nito. "Kaibigan ko po," sagot ni Lira. "Bakit nandito?" Bago pa siya makasagot, ngumiti na si Celine. "Hello, kumakain lang kami." Hindi nagustuhan ng tiyahin niya ang tono ni Celine. "Hindi ako natutuwa sa ganyan. Lumabas ka. Sagrado ang bahay namin tapos nakakapasok ka lang. Lira naman." "Ay," tawa ni Celine. "Sagrado po ba to? Akala ko set up sa isang taping ng horror movie. Galit po kayo? May sumpa po ba? Kapag po ba ginalit kayo, isusumpa niyo ako?" "Celine," pabulong na saway ni Lira. "Bastos ka."
Sigaw ng tiyahin. Umalis ka! Tumayo si Celine at hindi natatakot. Sige, pero weird talaga mga bote nyo. Ano yan, auntie? May katas ba ng hayop yan tapos ipapainom mo sa mga willing victim? Biglang na-stress si Lyra. Kinuha niyang bag nito at hinila na palabas. Lumabas ka! Ulit ni Tia Belle. Lumabas si Celine na tumatawa pa rin. Paghatid ni Lyra sa kaibigan niya, hindi niya napigilan ang sarili na matawa. Pasensya ka na, sabi ni Lyra. Ganun lang talaga si Tia Belle. Okay lang? Tawa ni Celine. Wala na bang ibang mag-aalaga sa'yo? Kaya ka natatawag namang kukulam eh. Hay nako. Napangiti na lang si Lyra. Kung meron man, umalis na siya ron. Pero takot din siyang maglayas dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Gayunpaman, bahagyang nawala ang takot na yon dahil alam niya na kahit anong mangyari ay nasa tabi niya si Celine. Patuloy ang samahan nila ni Celine na parang hindi tinatabla ng panahon. Nasa senior high na sila. Mas bihira ng pang-aasar kay Lyra. Hindi dahil nagbago ang mga tao, kundi dahil natuto na siyang tumayo ng mas tuwid. Natuto na rin ang mga itong umatras, lalo na't palaging may Celine sa tabi niya. Oy, imagine mo to, sabi ni Celine, minsang nasa field sila ng school at nakaupo sa damuhan. Gagraduate na tayo sa high school at grabe, sobrang himala na 2 taon na akong walang landi. Paanong hindi ka makakalandi? Halos lahat na yata nalandi mo rito, Celine. Ang dali mo pang magsawa, parang hindi ko ma-imagine. Sagot ni Lyra habang natatawa. Parang kahapon lang, grade 8 tayo. Pero tingnan mo naman, sabi ni Celine. Hindi ka na yung tahimik na takot sa lahat. Ngumiti si Lyra. Dahil sa'yo, tumawa si Celine. Siyempre, influence. Masamang impluwensya kasi ako. Galit na galit ang tiya mo. Kinulam na ba ako? Sabi ko sa'yo eh. Modus yung tita mo. Ang ganda ko pa rin oh. Nasaan na yung kulam? Napailing na lang si Lyra. Si Celine, palaging may lakas ng loob, palaging may plano, at palaging may bagong pangarap. Si Lyra ay palaging tahimik, pero mas malinaw na ang direksyon ng puso. At doon, nagsimulang sumagi sa isip ni Lyra ang tanong na ano na ang susunod. Lyra, biglang sabi ni Celine. Tumingin ang kaibigan niya. Gusto mo bang mag-college? Tumigil ang hakbang ni Lyra. Matagal niyang pinag-isipan ng sagot, kahit matagal niya nang alam. Gusto, pero hindi ko alam kung paano. Wala akong pera, Celine. Wala ring tutulong sa akin para makapag-aral. Si Tia Belle, hindi niya nga gustong ideya na nag-aaral ako. Pinipilit ko lang talagang mag-aral. Sumama ka na lang sa amin ni Mama sa Maynila. Biglang sabi ni Celine. Napalingon si Lyra. Aha? Mag-aaral ako ron, mag-enroll. Tapos susubukan ko rin pumasok sa pag-aartista at pagmamodelo. Ayoko maghiwalay tayo. Parang magkapatid na tayo. Hindi ko kayang iwan ka dito. Celine, pwede kang mag-aral doon. Pagpupumilit pa nito. Magtatrabaho ka muna kung kailangan. Tutulungan naman kita, hindi ka mag-iisa. Makikiusap ako kay Papa. Gagawin ka na lang niyang scholar. Matalino ka naman. Bahala na. Tahimik si Lyra. Gusto niyang umuo. Gusto niyang tumakbo palayo sa lugar na matagal nang pabigat sa kanya. Pero may mukha na pumasok sa isip niya. Ang tiyahin niyang mahigpit, mapanghusga, pero ang nagpalaki rin sa kanya. Hindi ko kaya, sabi ni Lyra sa wakas. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan si Tia Belle. Kahit mahirap siyang unawain, siya pa rin ang nag-alaga sa akin. Malungkot at nadidismayang tiningnan siya ng kanyang kaibigan. Lyra, alam mo bang mas gagandang buhay mo kung malayo ka sa kanya? Napapikit si Lyra. Alam niya naman yon. Matagal na niyang alam na mas gaganang buhay kung wala si Tia Belle. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo siya, dagdag ni Celine. Pero hindi mo pwedeng ibilanggo ang sarili mo dahil lang sa utang na loob. Nangingilid ang luha niya. Paano kung magalit siya? Di magalit, diretsyong sagot ni Celine. Bakit? Damdamin niya lang bang mahalaga? Hindi kita pipilitin, sabi ni Celine nang mas mahinahon na ngayon. Pero ayokong magsisi ka balang araw. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos ng usapan na yon, hindi nila iniwasan ang usapan. Pero hindi pa rin nila pinilit.
Sa halip, sinulit na lang nila ang araw na magkasama silang magkaibigan. Nagkakape sila sa coffee shop sa bayan. Naglalakad sa gabi, nanonood ng sine sa mall. Isang hapon, nasa tindahan si Lyra. Nag-aayos ng paninda nang dumating si Celine at may dalang folder. Accepted na ako sa papasukan kong university sa Maynila. Ang saya ko pero masaya sana kung kasama ka. Ngumiti si Lyra at tiningnan ang hawak nitong folder. Okay lang yon, masaya ko para sa'yo. Galingan mo ron ha. Balik ka rito kapag may oras ka. Sa huling linggo bago umalis si Celine, halos araw-araw silang magkasama. Isang gabi, nakaupo sila sa harap ng bahay ni Lyra at pinagmamasdan ng langit. Naalala mo nung tinawag ka nilang mangkukulam? Sabi ni Celine. Oo, sagot ni Lyra. Tapos ako, hindi ako natatakot na lumapit sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Bakit nga ba? Tanong ni Lyra. Ngumiti naman si Celine. Kasi hindi ka naman nakakatakot. Tahimik ka lang at parang kailangan mo ng kaibigan. Napatawa si Lyra at medyo napahikbi. Salamat. Nang dumating ka sa buhay ko, bahagyang gumaan ang lahat. Naluha rin ang kaibigan niya. Kahit magkalayo tayo, hindi ka mawawala sa akin. Magkaibigan pa rin tayo. Ibibigay ko sa iyo ang luma kong cellphone para may communication pa rin tayong dalawa. Ikaw lang ang isang taong kaya kong kwentuhan sa lahat ng bagay. Tumango si Lyra. Siguradong mamimiss niya ang pinakamatalik na kaibigan. Kung pwede nga lang siyang sumama, sasama talaga siya. Pero mukhang bibigyan siya ng Diyos ng maraming senyales para tuluyang piliin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Isang gabi, sa labas ng pinto ng kwarto ni Lyra, naririnig niya ang mahinang pag-usal ng tiyahin. Paulit-ulit na dasal na parang sirang plaka. Amoy insenso ang buong bahay. Alam niya na yon, nahibang na naman si Tia Bel. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Sa sala, nakita niya si Tia Bel na nakaluhod sa harap ng altar. Mas marami na ang kandila kaysa sa dati. May mga bagong bote ng langis, may mga papel na may bagong sulat ng mga pangalan ng lugar, petsa at oras. Bukas, bulong ng tiyahin niya. Bukas ang tawag. Nanlamig ang batok ni Lyra. Tia! Tumigil ang pag-usal nito, dahan-dahang tumayo si Tia Bel at humarap sa kanya. Nabuo na ulit sila, sabi nito at may ngiting parang bata. Tinatawag tayo. Sila? Tanong ni Lyra kahit alam niya ng sagot. Ang mga kapatid, sagot ng tiyahin. Ang mga tunay na naniniwala. Lilipat tayo sa kabilang bayan. Sasama na tayo ron. Parang may humigpit sa dibdib ni Lyra. Tia, ayoko na po. Nagbago ang mukha ni Tia Bel. Ano? Ayoko na pong sumama. Hindi na po yun ang buhay na gusto ko. Tumawa si Tia Bel. Buhay? Akala mo yung mundo mo sa labas ay buhay na matatawag. Mas totoo po ang buhay sa labas, Tia. At mas may patutunguhan pa. Sagot ni Lyra. May kasalanan, may tukso, may kasinungalingan. Makasalanan ang mundong yan, kaya bakit mo ginugusto? Putol ng tiyahin ni Lyra. Hindi pa ako sasama. Matapang niyang ulit kahit nangingilid ang luha. Biglang lumapit si Tia Bel at mahigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Wala kang karapatang kumontra sa akin. Ako ang nagpalaki sa'yo. Alam ko po at nagpapasalamat po ako pero hindi ko po kayang mamuhay ng ganito. Ayoko na po, Tia. Tawag ito sa atin. Sigaw ng kanyang tiyahin. Itinadhana. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo pero hindi mo inuunawa. Tatalikuran mo ko. Para kanino? Para sa kaibigan mong bastos? Sa mundong tinatawanan ka? Nagpumigla si Lyra sa hawak nito. Para sa sarili ko po. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa sala. Napaatras si Lyra, kasabay ang mga luhang tumutulo. Lumayas ka! Kung yan ang gusto mo, sige! Tiyak na magdudusa ka dahil sa pagtalikod mo. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kailangang igiit ang mga pinaniniwalaan niya. May sariling paniniwala si Tia Bel at hindi niya na ito mababago pa. Bumalik siya sa kwarto habang nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang bag. Isinilid niya ang ilang damit, mga larawan na ayaw niyang iwan at ang pink hair clip na binigay ni Celine.
Huminga siya ng malalim at nag-type ng mensahe. Sasama ako. Bandang 3:00 ng madaling araw, tahimik na lumabas si Lira ng bahay. Wala na siyang luha na mailuha at parang ubos na ubos na. Sa kanto, may nakaparadang van. Nandoon si Celine, may suot na hoodie at halatang hinihintay siya. Nandoon din ang mama nito na nakangiti ng marahan. Pagkakita pa lang ni Celine, tumakbo na ito at niyakap siya ng mahigpit. Lira, nagulat ako sa text mo pero alam kong may nangyari agad sa'yo. Umiyak na si Lira ng mahina. Ayoko na kay Tia Bel. Gusto niyang sumama ulit sa samahan. Ayoko na ng ganoong buhay. Tulungan mo ako. Ayoko na dito. Ayoko na sa lugar na to. Please, ilayo niyo na ako. Halika, sabi ng mama ni Celine. Mas mabuting makaalis na tayo. Mahaba pang biyahe. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa bahay na kinagis na niya, tumingin si Lira sa likod. Madilim ang bahay, tahimik at parang walang nangyari. Pero alam niya na may iniwan siyang mundo at may sisimulang bago. Tumabi si Celine sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Natakot ka ba? Oo, sagot ni Lira. Pero mas takot ako manatili rito. Ngumiti si Celine. Magkakaroon ka na ng bagong buhay. Hindi mo na kailangan mag-alala. Kalimutan mo na lang ang mga nangyari sa'yo dito. Habang sumisikat ang araw sa daan papuntang Maynila, ramdam ni Lira ang gaan sa kanyang dibdib. Sa wakas, pinili niya na ang sarili. At kahit hindi pa alam ni Lira kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya sa lungsod, alam niyang hindi na siya babalik sa dilim. Hindi na siya mangkukulam, isa na siyang malayang babae na gagawin ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Pagbaba pa lang ni Lira ng sasakyan, alam na niyang wala na siya sa dati niyang mundo. Malalaki ang bahay kung saan nakatira si Celine. 2 palapag, may gate at may maliit na hardin sa harap. Maingay din ang paligid. Kahit nasa loob sila ng subdivision, parang may humuhuning enerhiya ang paligid. Mga ilaw na hindi namamatay, mga sasakyang kahit hating gabi na ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-andar. Welcome to our humble abode. Pabirong sabi ni Celine sabay bukas ng gate. Bagong bahay namin to. Binili ni Papa para sa amin. Pero syempre, secret na yon at baka sugurin kami ng asawa nun. Napanganga si Lira. Humble? Medyo malaki ang bahay na yon. Tumawa ang mama ni Celine. Masasanay ka rin dito. Saktong 3 kwarto. Tig-iisa tayo. Sa loob ng bahay, mas lalo siyang nanibago. Maliwanag, malinis at amoy air freshener. Walang altar, kandila o bulong ng mga dasal sa gabi. Sa taas ang kwarto natin, sabi ni Celine. Minsan, magtabi tayong 2. Tumango si Lira at sobrang excited na. Sa unang gabi niya sa Maynila, hindi siya agad nakatulog. Nakahiga lang siya sa kama at nakatingin sa kisame. Habang si Celine nakadapa at abala sa pagsi-cellphone. Hindi ka pa rin sanay? Tanong ni Celine. Ang ingay. Sa probinsya kapag gabi tahimik, tumawa si Celine. Dito kapag gabi, mas buhay na buhay at energetic ang mga tao. At totoo nga, mula sa bintana, kita ni Lira ang mga ilaw ng poste, mga dumaraang motor at sasakyan, mga taong parang hindi nauubusan ng pupuntahan. Kinabukasan, agad siyang hinila ni Celine papalabas. Kain tayo sa labas? Masiglang sabi nito. Paglabas nila ng subdivision, parang binuksan ng ibang mundo. May mga food stall sa gilid ng kalsada. Ihawan, milk tea, pares, kwek-kwek. Grabe, bulong ni Lira. Hindi pa ba kayo inaantok? Normal lang to. Halika, tikman mo. Pinatikim siya nito ng kung ano-ano. Napatawa si Lira sa dami. Parang unang beses niyang maramdaman na pwede pala siyang maging ganoon. Isang araw, inilabas ni Celine ang isang paper bag. Ano yan? Tanong ni Lira. Damit mo. Itapon na natin yung mga damit mong panglola. Bukas, duman tayo sa salon. Pabawasan natin yung buhok mong sobrang haba. Nandito ka na sa Maynila, kaya dapat baguhin mo na rin ang sarili mo. Hinaplos ni Lira ang buhok niya. Hindi pa yon napapagupitan kahit kailan. Pero baka nga dapat pabawasan niya na para hindi na siya palagi nahihirapang magsuklay. Binuksan ni Lira ang paper bag. Muntik na siyang mapaatras. May crop top doon at mga fitted dress. May shorts na maiksi na hindi niya sinuot kailanman.
Hindi ko yan kaya, sabi ni Lyra. Kayang-kaya mo, sagot naman ni Celine. Maynila to. Just carry yourself confidently. Ang ganda kaya ng legs mo. Huwag ipagkait ang balat kung maganda naman. Saka decent naman tong tingnan. Alam ko namang manang ka pa rin mag-style kaya hindi yung mga vulgar ang binili ko sa'yo. Show some skin lang naman. Ganun. Napakagatlabi si Lyra nang itapat sa katawan niya ang mga damit. Hindi ako sanay. Hindi ka rin sanay sa pinipili mo ang sarili mo. Pero tingnan mo, ginawa mo na. Kaya baguhin mo ng sarili mo, grab mo ng pagkakataon na to. Napailing si Lyra. Pero sa huli, nagsuot siya ng mga damit na binili para sa kanya. Gaya ng sabi ni Celine, hindi nga masyadong revealing yon. At hindi niya mapigilang mapangiti kapag nakaharap sa salamin. Napagtanto niya kasi na mas bagay nga sa kanya ang mga ganoong damit. Mas nakakadagdag ng confidence ni Lyra. Ang ganda mo, sabi ni Celine at labis ang ngiti. Hindi ba sobra? Tanong ni Lyra. Hindi. Ikaw yan, bagong Lyra. Dito, hindi nila iisipin na galing ka sa kulto kasi hindi ka naman nila kilala. Kaya i-enjoy mo na yung bago mong buhay dito. Bahagya siyang napaluha. Salamat. Habang tumatagal doon, napansin niya na mabait ang mama ni Celine sa kanya. Parang tunay na anak ang trato kay Lyra. Ito ang nagluluto, ito ang nag-aabot ng baon, ito ang nag-aalala kapag gabi na at wala pa sila. Huwag kang mag-alala sa gastos, minsang sabi nito kapag nahihiya si Lyra. Bahagi ka na ng pamilya para na kayong magkapatid ng anak ko. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa, pero masayang masaya siya na maayos ang napuntahan niya. Nakakuha si Lyra ng scholarship sa isang public university. Marketing management ang kinuha niya. Yun nga lang, magkaiba sila ng school ni Celine. Mas mahal ang university nito. Para sa mga kilala, sosyal at maraming koneksyon. Hindi naman siya pwede ron dahil pinag-aaral lang siya ni Celine. Okay lang, sabi ni Celine. Pareho pa rin naman tayong puyat. Tumawa si Lyra. Kaya nga, ganito pala kapag college na. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay. Nagkaroon si Lyra ng mga kasama at kaibigan. Nakakasama na rin siya sa mga hangouts, ibang-iba sa dati niyang buhay kung saan nandidiri ang mga tao sa kanya. Ang dami mo ng friends, baka nakakalimutan mo na ako ha? Hirit ni Celine nang ipakita niya ang mga pictures. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Siyempre hindi. Sumasama lang ako sa kanila kasi masaya at inaaya ako. Pero syempre, ikaw pa rin naman ang best friend ko. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na ano. Ang tagal na nating magkasama, Celine. Tumawa ang kaibigan niya. Ano ka ba? Joke lang. Masaya ako na nakikisalamuha ka na sa iba. At alam ko naman na kahit na marami ka ng kaibigan, mahalaga pa rin ako sa'yo. Ganun ka rin naman sa akin. Dumami man ang mga kaibigan ko. Ikaw pa rin ang friend ko, Lyra. Mahal kaya kita. Napangiti si Lyra sa lambing nito. Mahal din kita, Celine. Paulit-ulit ako nagpapasalamat na naging kaibigan kita. Si Celine naman, unti-unti nang pumapasok sa mundo ng pagmumodelo at pag-e-extra sa mga palabas. Isang araw, umuwi itong pagod na pagod. Naawa siya kasi alam niyang ito lang ang nag-aasikaso sa sarili nito. Wala akong pasok bukas, sasamahan kita sa shooting mo. Ako na munang personal assistant mo, saad ni Lyra. Napangiti naman si Celine. Sige, hindi ko tatanggihan yan. Shucks, sobrang stress ko kapag wala akong kasama. Hindi ko naman pwedeng kulitin si mama kasi nagtatrabaho. Hirap talaga kapag starlet at walang pangalan. Do it yourself talaga. Hindi naman pwedeng ubusin ang pera ko. Baka naman mawalan ako ng panggastos. Next month pa magpapadala si papa sa akin. Tumango-tango si Lyra. Naiintindihan niyang frustrations ng kanyang kaibigan. Sinusundan lang nito ang passion at mga bagay na gustong gawin. Kaya susuportahan niya ito. Nang sumama si Lyra, doon niya nakita ang mundo na gustong pasukin ni Celine. Maagang call time, nainit at mahabang oras ng paghihintay. Si Celine naka-makeup, naka-costume, pero nakaupo lang sa monoblack katabi ng ibang extra. Ganito pala rito? Bulong ni Lyra. Oo, sagot ni Celine. Hindi laging spotlight. May mga batikang artista sa paligid na kilala sa TV. Pero sa set parang pare-pareho lang ang mga ito. Walang tent para kay Celine, walang espesyal na upuan.
Pagdating ng pagkain, inabot lang sa kanila ang isang styro. "Hatiin na lang natin," sabi ni Celine at medyo tumawa. "Hindi ka ba lugi rito?" tanong ni Lyra. "Lagi," sagot ni Celine. "Pero okay lang, nagsisimula naman sa mababa lahat. Naniniwala ako na basta nagsikap, makukuha ko rin kung anong gusto ko. Kaya hindi ko susukuan to kahit nalugi. Gusto ko rin naman kasi ang ginagawa ko. Isa pa, kailangan kong maging big time sa larangang to. Gusto ko na tumigil na si mama sa pakikipagkita sa papa ko at patuloy na maging kabit. Kaya lang naman kasi nagtsatsaga si mama na maging kabit kasi nga nasusustentuhan ako. Kapag naging successful ako rito, hindi na kami tatanggap ng kahit ano kay papa. Kaso wala eh. Lahat ng meron kami ngayon galing kay papa. Hindi naman din sure kung magagamit ko ba agad ang pinag-aralan ko. Ayoko rin kasi na ginugulo kami ng asawa niya sa kanyang mga anak. Kabit ang mama ko, pero masakit pa rin kapag naririnig kong tinatawag siyang ahas, kabit, malandi." Niyakap na lang niya ng patagilid si Celine. Nakikita ni Lyra kung gaano napapagod ang kanyang kaibigan. May klase sa umaga, shoot sa hapon, aral sa gabi. Minsan halos hindi na makakain, kaya palagi niyang ipinagluluto. Inalam niya rin ang meal plan nito para sa diet para siya na lang ang maghanda. Laging wala ang mama ni Celine, wala namang kaso sa kanya yon kasi matatanda na sila. "Ang galing-galing mo," sabi ni Lyra minsang pauwi na sila at nakitang pagod na ito. Ngumiti si Celine. "Ikaw din, salamat sa pagsama sa akin kahit hindi mo naman kailangan gawin." Lumipas ang mga taon, sa wakas, dumating ang araw na matagal nang pinangarap ni Lyra. Graduation day na, usal niya sa sarili. Nakatayo si Lyra sa harap ng salamin, suot ang toga, hawak ang sablay at nanginginig ang kamay. "Uy!" sabi ni Celine mula sa likuran habang inaayos ang buhok niya. "Huwag kang iiyak, masisirang makeup mo. Ang drama mo talaga." Napatawa si Lyra. "Sobrang saya ko lang. Hindi kasi ako makapaniwala na makakarating ako sa puntong to. Salamat sa inyo ng mama mo. Kung hindi niyo ako tinulungan na makaalis sa poder ni Tia Bel, baka hanggang ngayon, bilanggo pa rin ako sa mga paniniwalang yon." Pumunta na sila maya-maya sa hall. Si Celine ang sumama sa kanya na panay ang pagkuha ng pictures. Pagkatapos ng seremonya, kumain sila sa labas. Sumunod na ang mama ni Celine na may dala pang cake para sa kanya. "Para sa'yo," sabi nito at niyakap siya. Hindi napigilan ni Lyra ang luha. "Salamat po sa lahat, tita." Nag-toast si Celine na may hawak na baso. Para sa babaeng akala nila ay mangkukulam, pero heto, graduate na, ang ganda-ganda at walang ginayuma kahit isa. "Huy," tawag ni Lyra. "Joke lang, pero seryoso, proud ako sa'yo." "Salamat, Celine." Ilang linggo lang ang lumipas ay graduation naman ni Celine ang naganap. Mas engrande, mas marami ang tao, at mas maraming kamera pero pareho naman ang saya. Sa pagkakataong yon, isa-isang beach resort nila na isipang mag-celebrate. Habang umiinom sila sa silid, may tumunog na cellphone si Celine. "Saglit lang, sasagutin ko lang ang tawag ng manager ko," sabi nito nang tumayo at lumabas. Tumango naman siya at nagpapak ng pulutan. Hindi siya marunong uminom, pero napapasama siya sa mga night out ni Celine, kaya natuto siyang uminom pero kaunti lang. Habang umunguya, napansin ni Lyra na nanginginig ang kamay ng kaibigan niya habang sumasagot. Pagbalik ni Celine, namumula ang mukha nito, hindi sa alak kundi sa tuwa. "Lyra," bulong nito at parang maiiyak na. "Lyra, ano?" kabadong tanong niya. "Nakuha ko. Binigay nila sa akin ng lead role." Garalgal na boses na sabi ni Celine. "Kontrabida raw sa isang upcoming teleserye." Napatayo si Lyra. "Ha? Talaga? Celine, congratulations! Ang tagal mong hinintayan. Galingan mo para ma-discover ka. Celine, pangarap mo to." "Hindi ko akalaing mangyayari." Iyak tawang sabi ni Celine habang nakayakap sa kanya. "Akala ko, extra na lang ako habang buhay. Susukuan ko na sana eh." "Hindi," mariing sagot ni Lyra. "Alam kong darating to. Magaling ka't nagsisika para sa pangarap mo. Kaya alam kong deserve mong lahat ng bagay na nakukuha mo." Lumipas ang mga buwan, si Celine ay palaging nasa set. Pagod, puyat pero masigla pa rin sa ginagawa nito.
Dumarami ang followers, may mga humihingi ng picture at may mga tumatawag sa kalsada sa pangalan ng karakter na ginagampanan nito. Masama ka pala talaga, biro ni Lyra nang minsang may lumapit na fan. Acting lang yon, tawa ni Celine. Pero effective. Ito namang mga fans na hindi ko naman alam kung basher. Biglang gigil na gigil. Masyadong invested sa teleserye. Si Lyra naman, matapos ang ilang interview, natanggap sa pinapangarap niyang kumpanya. Isang kilalang marketing firm sa Makati. Unang araw niya sa trabaho, maaga siyang dumating. Maayos ang damit at mahigpit ang hawak sa bag. Kaya mo to, Lyra, bulong niya sa sarili. Pero nang ipakilala na siya, may isang lalaking nakatayo sa gilid at nakangiti ng bahagya. Mateo? Mahina niyang sabi. Nagkatinginan sila. Lyra, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Mateo. Tumango siya at pilit na ngumiti. Grabe, sabi ni Mateo. Tagal bigla kang nawala. Usap-usapan dun dati. Yung tiya mo, wala na rin sa kubo nyo. Matagal nang umalis at sumama sa ibang kulto at pumunta na sa parteng Bicol. Bigla siyang nanlamig. Ayaw niya na sanang makarinig pa ng kung ano tungkol sa kanyang tiya Bel. Pero mas naging kabado siya dahil pinag-uusapan nila ang bagay na yon sa opisina. Sa lugar na hindi naman alam ng lahat ang kanyang pinagmulan. Oo, hindi ko alam na dito ka pala nagtatrabaho. Oo, sagot ni Mateo. Senior associate na ako dito. Anyway, ang laki ng pinagbago mo. Good to see you again, Lyra. Parang biglang bumigat ang dibdib ni Lyra. Naalala niya ang kanyang high school life. Alam ni Mateo, alam nito ang lahat at natatakot siyang kumalat yon sa opisina. Mabait naman ang binata noon pa man, pero hindi pa rin siya mapakali gayong may ibang nakakaalam. Kumusta ka na? Tanong ni Mateo at casual naman ang tono. Okay naman, maingat na sagot ni Lyra. Sa buong araw, mabait si Mateo. Professional naman at palakaibigan ang turing sa kanya. Wala na ring binabanggit tungkol sa nakaraan, pero hindi pa rin mapalagay si Lyra. Gusto niyang magkwento kay Celine pagka-uwi pero wala naman ito at abala sa shooting. Kaya sinarili na lang ni Lyra ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Pero sa mga sumunod na araw, hindi niya na talaga kinaya. Huminga siya ng malalim at lumabas ng conference room. Kakausapin niya sana si Mateo. Makikiusap lang naman si Lyra. Mateo? Tawag niya rito bago sila bumalik sa kanya-kanyang desk. Tumingin ang binata sa kanya, nagulat pero agad ding ngumiti. Lyra, may kailangan ka? Pwede ba kitang makausap? Kahit saglit lang, sabi niya at pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Sure. Sa labas? Sagot ni Mateo at tumayo agad. Pumunta sila sa rooftop. Hapon na at ang araw ay pababa na. Mahangin doon at kita ang ilang mga gusali sa harapan nila. Mateo, gusto ko sanang maging diretso. Alam kong alam mo ang tungkol sa akin. Tungkol sa akin noon. Tumango si Mateo at seryoso ng mukha. Oo. Gusto ko lang sanang makiusap. Dagdag niya habang pinipisil ang gilid ng blouse. Kung pwede, huwag mo na sanang ipagkalat ang tungkol sa akin sa lugar natin. Hindi ko na maalis ang pinanggalingan ko, pero ayoko maging dahilan yon para husgahan ulit ako. Nagbagong buhay na ako, at sana maintindihan mo at magawa mo ang mga bagay na pinapakausap ko. Tahimik si Mateo, hindi agad sumagot sa kanya. Kinabahan tuloy si Lyra. Iniisip niya kung malibang kinausap niya agad ito tungkol doon. Hanggang sa biglang ngumiti si Mateo. Gagawin ko ang gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Nanlaki ang mata ni Lyra. Kondisyon? Tumango si Mateo, parang nag-iisip kung itutuloy ba ang sasabihin. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kung pera ang hihilingin nito, may ipon naman siya, pero hindi yon kalakihan. Makipag-date ka sa akin, biglang sabi ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Lyra. Ha? Nagkamot ng batok si Mateo at bahagyang nahiya. Hindi ko sinasabing blackmail to I'm sorry. Hindi ko naman talaga ipagkakalat ko anong meron sa'yo nun. Pwede kang tumanggi pero gusto kitang makilala. Nanlamig si Lyra. Hindi yon ang inasahan niya. Sa isip niya, handa siya sa pagtanggi, sermon o kahit sa malamig na sagot. Pero hindi sa ganoon. Date? Ulit pa niya. Isang date? Pagklaro ni Mateo. Hindi niya napigilang matawa ng kaunti kahit kabado pa rin.
Ang weird mo? Ngumiti si Mateo. Oo, aminado ako. Natahimik ulit sila. Sa isip ni Lyra, biglang bumalik ang mga alaala ni Mateo bilang SSG President. Matangkad, maayos magsalita at may otoridad. Ang mga tingin niya noon na agad niyang ibinababa. Ang kaunting kilig na agad niyang pinapatay dahil alam niyang wala siyang karapatang mangarap. At si Celine na dating crush si Mateo. Naalala rin ni Lyra. Pero matagal na yon, high school at bata pa sila. Palagi namang bukas ang puso ng kaibigan niya sa kahit na sinong lalaki. Pero mabilis ding makamove on. Bakit? Bakit mo gustong makipag-date sa akin sa dami ng pwedeng ayain mo? Bakit ako pa? Napangiti si Mateo. Bakit hindi ikaw? Noon pa man, tinatawag ka man nilang mangkukulam. Interesado pa rin ako sa'yo nun. Mas may gusto ako nun sa'yo, Lyra. Napakunot noo si Lyra. Noon? Tinatawag nila ako mangkukulam. Hindi ka ba naniniwala ron? Hindi mo ba inisip na baka kaya mo ako gusto kasi ginayuma kita? Biglang natawa si Mateo. Hindi ako naniniwala ron. Bahagyang natigilan si Lyra. Alam niya namang may mga taong hindi naniniwala sa mga usap-usapan. Pero nakakagulat lang na isa roon si Mateo. Pero gusto kita, dagdag ni Mateo. Hindi dahil sa chismis, hindi dahil sa kwento. Gusto kita dahil iba ka. Hindi mo man lang naman ako kinausap noon, mahina niyang sabi. Alam ko at yun ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Huminga ng malalim si Lyra. Nararamdaman niyang may kung anong gumagalaw sa dibdib niya. Paano nga kung kinausap siya nito noon, anong mangyayari sa kanya? Ako rin, bigla niyang sabi na ikinagulat niya mismo. Ano? Tanong ni Mateo. May gusto rin ako sa iyo noon, amin ni Lyra at bahagyang namumula. Konti lang, hindi ko lang siguro pinansin ang sarili kong damdamin kasi inaasahan ko na lahat ay nandidiri sa akin. Ngumiti si Mateo ng mas malaki ngayon. So, huminga siya ng malalim. Isang date, papayag ako sa date na gusto mong mangyari. Napangiti si Mateo na parang nanalo sa raffle. Talaga? Tumango na lang siya. Pag uwi ni Lyra, sinalubong siya ni Celine sa sala. Nakapajama na at may hawak na tsaa. Gusto niyang magkwento na nakita niya at katrabaho ulit si Mateo. Pero pinigilan niya ang sarili. Sa nakikita niya kasi, mukha itong problemado habang may kausap sa cellphone. Nandiyan ka na pala. Hi Lyra, kumain ka na? Tanong ni Celine. Sa halip na sagutin, ito ang tinanong niya. May problema ba? Anong nangyari? Sa mga tanong na yon, doon biglang umiyak si Celine. Hindi pa ako sobrang sumisikat. Binabash na nila ako, Lyra. Kinakancel na ako ng mga fans. Parang ayaw din ako ipagtanggol ng management kasi nobody lang naman ako. Kumunot ang noon niya. Ano bang issue? Third party din sa relasyon ng dalawang artista. Malay ko bang sila pa rin? Sabi ni Arthur single na raw siya kaya pumayag akong makipag-date. Kung alam ko lang na sisirain yung career ko, hindi na ako nakipag-date sa kanya. Mukha naman siyang aso. Hindi alam ni Lyra kung matatawa o maiinis. Kaya niyakap niya na lang si Celine. Nasasaktan ang puso niya kapag umiiyak ito. Ayaw na ayaw niyang nasasaktan ang kanyang kaibigan. Kung pwede lang na ibahagi nito sa kanya ang sakit na nararamdaman. Hinaplos ni Lyra ang buhok nito. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Makakabangon ka rin dyan. Magaling kang artista. Alam ko makakaahon ka rin, Celine. Isang gabi, magkasama sila ni Mateo sa isang cafe. Pero sa loob ni Lyra, parang may mahinang ingay na hindi humuhupa. Nakaupo siya sa tapat ni Mateo. Pang-apat na date na nila yon sa loob ng 2 linggo. Sa maraming bagay ay okay naman si Mateo. Maalaga, naaasikaso at marunong makinig kahit minsan ay masyadong mapilit na sagutin niya na. Hindi ka ba talaga sanay sa relasyon? Tanong ni Mateo, nakangiti at diretso ang tingin. Umayos ng upo si Lyra. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend Tumango si Mateo. Ang ganda-ganda mo. Kaya nakakagulat na kahit lumipat ka rito wala ka pa rin naging boyfriend. May mga nanligaw ba? Tumango naman si Lyra. Meron naman, pero hindi ko ini-entertain. Mas gusto ko na mag-focus sa pag-aaral. Pagkatapos nilang magkape, naglakad sila sa parking. Medyo kinakabahan siya pero masaya siya na kasama si Mateo. Habang naglalakad,
Biglang huminto ang binata. Humarap ito sa kanya. Hindi pa man siya nakakapagtanong, naramdaman na lang niya ang kamay ni Mateo sa batok niya at saka siya hinalikan. Saglit lang yon at isang dampi, pero sapat para manigas siya sa gulat. Mateo, mahina niyang sabi at bahagyang umatras. Sorry, mabilis na sabi nito at may halong ngiti. Nadala lang. Okay lang. Pero sa loob ni Lyra, hindi siya sigurado kung okay nga ba. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi siya handa. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang mga tanong ni Mateo. Anong tingin mo sa atin? Hanggang saan ba to? Exclusive na ba tayo? Tuwing tinatanong yon, parang may humihigpit sa dibdib ni Lyra. Gusto niyang maging totoo. Gusto niya si Mateo, oo. Pero gusto rin niya ng oras at space. Hindi niya gustong minamadali ang kanyang damdamin. Pero tuwing sasagot siya ng hindi ko pa alam, napapansin niyang tumitigas ang panga ni Mateo. Kasi parang ang labo mo, minsang sabi ni Mateo habang pauwi sila. Napahinto siya. Hindi ako malabo. Ayaw ko lang na madaliin to. Pareho lang yon, sagot ni Mateo at bahagyang natawa. Masakit yon, hindi niya alam kung bakit masakit. Baka masyado niyang pinaasa si Mateo, gayong sinabi niya naman na gusto niya ito. Kaya sa bandang huli, nang tanungin siya ulit, Lyra, tayo na ba? Huminga siya ng malalim at tumango. Oo, sinasagot na kita. Agad siyang niyakap ni Mateo. Finally, girlfriend na rin kita. Ngumiti si Lyra at pilit na sinabayan ng saya. Isang buwan pa lang silang magkasintahan ng isang gabi. Pagkatapos ng hapunan, biglang sinabi ni Mateo, pwede ba tayong pumunta sa kondo ko sa Sabado? Napatingin siya sa binata. Bakit? Manonood lang. Netflix, order tayo ng pagkain saka kaunting chill. Ano sa tingin mo? Alam niya ang ibig sabihin nun. Hindi niya kailangang tanungin. Nalaman niya yon mula kay Celine. Na kung sasama siya sa kondo ng isang lalaki at inaya siya ng ganoon, baka bumagsak siya sa kama ng lalaki. Huminga siya ng malalim. Mateo, pasensya na. Ayoko muna. Saglit na tumahimik si Mateo. Bakit? Hindi pa ako komportable. Maingat niyang sagot. Bago pa lang tayo. 1 buwan na, sabi nito. 1 buwan pa nga lang. Alam kong ibig mong sabihin sa paanyaya mo. Nakikita ko naman ang sarili ko na gagawin natin yan. Pero bago pa lang tayo at gusto pa kitang mas makilala bago tayo maging pisikal sa isa't isa. Napailing si Mateo. Lyra, hindi naman kita pipilitin. Pero parang ayaw mo naman talaga yata sa akin. Hindi totoo yon. Gusto kita pero hindi pa ako handa. Natahimik silang dalawa at nagkatitigan. Hindi komportable si Lyra sa usapang yon. Pero kailangan niyang sabihin kay Mateo ang mga limitations na gusto niya. Maya-maya ay tumawa ng pilit ang kanyang boyfriend. Okay, rerespetuhin ko. Ngumiti si Lyra pero may kirot sa puso niya. Parang biglang may namagitan sa kanila na hindi niya alam kung paano tatawirin. Kinagabihan, nasa sala siya kasama si Celine. Nakatambay lang sila, parehong pagod. Si Celine galing sa shoot at siya naman ay sa overtime. May sasabihin ako, bigla niyang sabi. Tumingin si Celine. Mukhang seryoso to ah. May boyfriend na ako, diretsong sabi ni Lyra. Nanlaki ang mata ni Celine. Ha? Kailan? Mga 1 buwan na? Grabe, tahimik mo ah. Tawa ni Celine. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Sa kakatrabaho ko? Sino? Tanong ni Celine at parang may kiliti ang boses. Ipakilala mo sa akin para makilatis ko. Ngumiti si Lyra. Ipapakilala ko na lang kapag may time na tayong lahat. Okay, sagot ni Celine at bahagyang tumango. Basta masaya ka ha? Masaya ka ba? Nag-isip siya bago sumagot. Hindi ko pa alam. Medyo naguguluhan pa ako sa kanya. Okay lang yan, sabi ni Celine at hinawakan ang balikat niya. Hindi kailangang sigurado agad. Ako rin eh. Parang magkakaroon na yata ako ng boyfriend. May makulit ako manliligaw. Mayaman, Lyra. Hindi nga ako makapaniwalang nahumaling sa akin yon. Duda pa ako. Mahina siyang tumawa. Celine, bakit ka pa magdududa? Sobrang ganda mo kaya. Ang daming may gusto sa'yo sa school dati. Tumawa rin ang kaibigan niya.
Hindi na naman ako yung dating playgirl. Gusto kong kapag magbo-boyfriend ako ng sunod, asawa ko na. Medyo napapagod na rin kasi ako sa showbiz, Lira. Gusto kong sumikat pero palagi na lang akong dinidikit sa mga issue buwan-buwan. Palaging ako ang pulutan ng mga blind item kahit hindi naman ako yon. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Hinawakan ni Lira ang kamay nito. Hay nako, humiling tayo ng kapayapaan at pagmamahal para sa ating dalawa, Celine. Alam kong deserve natin yon. Habang nakahiga siya sa kama ng gabing yon, nakatitig sa kisame, inisip niya si Mateo. Malambing naman ang binata pero mahilig sa mga halik at napaka-touchy pa. Hindi niya alam kung tama ang kanyang desisyon pero alam niya na hindi na siyang batang natatakot tumanggi. At kung may natutunan man siya sa pag-ibig, simula yon sa paggalang sa sarili niya. Hanggang sa nagkaroon si Lira ng lakas na loob na ipakilala si Mateo. Tumunog ang doorbell, napahinto si Lira sa pag-aayos ng lamesa. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. "Hi," sabi ni Mateo at may hawak na maliit na kahon ng dessert. "Hi, pasok ka," sagot ni Lira. Pagpasok ni Mateo, halatang nagulat ito nang makita si Celine. Nagkatinginan silang dalawa. "Celine?" gulat na sabi ni Mateo. "Mateo!" sagot ni Celine. Kalmado ang boses pero malamig ang mga mata. Oo Celine, siyang boyfriend ko." Walang naging sagot si Celine pero seryoso ang mukha nito. Medyo kinabahan si Lira. Baka big deal pala para sa kaibigan niya na boyfriend niya ngayon ang lalaking dati nitong crush. Sa mesa, maayos ang lahat. Magalang naman si Mateo. Nagpasalamat sa pagkain, nagkwento ng kaunti tungkol sa trabaho at nakipagtawanan sa kanila. Pero napapansin ni Lira, hindi sumasabay ang mata ni Celine sa ngiti nito. Hindi masama ang asal pero may distansya. Parang may pader na hindi niya nakikita. "So, matagal na kayong magkaibigan?" sabi ni Mateo. "Oo," sagot ni Celine. "Parang kapatid ko na yan kaya ayokong lolokohin si Lira na kung sino-sino lang." Natahimik silang lahat. Parang sobrang awkward pagkatapos magsalita ng kaibigan niya. "Okay," sabi ni Lira ng mabilis. "Dessert tayo?" Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Mateo. Magalang pa rin at maayos. "Salamat sa pagkain. Bukas, Lira." "Sige, good night," sagot ni Lira. Pagkasara ng pinto, bumuntong hininga siya. Tahimik ng sala at nasa kwarto na ang mama ni Celine. "Celine, ayaw mo ba sa kanya?" Maingat na tanong ni Lira. Tumingin si Celine sa kanya ng diretsyo. "Bakit mo tinatanong? Hindi naman mahalaga kung ayaw ko sa kanya." "So, ayaw mo nga. Ramdam ko yun eh. At kung galit ka dahil dati mo siyang crush, hindi dahil doon. Ang babaw ko naman kung dahil lang doon," putol ni Celine. Nangilid ang mga luha ni Lira. "Pasensya na. Hindi ko intensyong saktan ka. Kung kailangan kong pagpaubaya, Lira, hindi yan," seryosong sabi ni Celine. Umupo siya sa sofa. Matagal siyang tumahimik bago nagsalita ulit. "Ayoko sa kanya," diretsyong sabi ng kanyang kaibigan. "Hindi dahil sa selos kundi dahil kilala ko siya." Nanlamig ang likod ni Lira. "Paano? Bastos talaga yung walang hiyang yan. Hindi sa salita, sa kilos, sa paraan ng pagtingin, nasa loob ang kulo. Akala mo ba butihing SSG president yan? Patagong playboy din yan nung panahon eh. Maingat lang kasi pagagalitan ng nanay." Umawang ang bibig ni Lira at hindi makapaniwala. Ibang Mateo ang kilala niya noon. "Matagal na yon. Baka nagbago na?" "Possible," sagot ni Celine. "Pero may mga tao na marunong lang magmukhang mabuti. May sasabihin ako. At hindi ko to sinasabi para sirain siya para sa'yo. Sinasabi ko kasi kaibigan kita at ayokong mapunta ka sa maling lalaki." Nanlaki ang mata ni Lira. "Ano? Naging kami ni Mateo," sabi ni Celine. "Lihim lang yon. Matagal na, nung high school. Alam kong playgirl ang tingin ng iba sa akin noon. Pero sa kanya, naniwala ako." Naupo si Lira. Hindi siya makapagsalita sa gulat. "Sa kanya ko, binigay ang sarili ko," tuloy ni Celine. "Virgin ako ng Lira. Siyang nakauna sa akin kasi puro salita na lang daw ako. Akala ko matino siya. Akala ko iba siya sa mga lalaking gusto lang makascore." Anong nangyari?" Halos pabulong na tanong ni Lira.
Iniwan niya ako? Sagot ni Celine. Parang wala lang. Gusto lang pala niyang siyang maka-virgin sa akin kasi na-challenge yung mga lalaki sa atin dati. Na kahit playgirl ako, hindi pa rin nila ako makuha ng buo. Kaya nung magtiwala ako sa kanya at siyang makakuha, yun, parang tinapo na lang ako na parang basura. Hindi ko na lang kinwento sa'yo kasi nahihiya din ako sa sarili ko. Kung alam mo lang kung paano ako nagsisisi na binigay ko sa lalaking yun ang una ko. Nalulungkot si Lyra para sa kaibigan niya. Sa dami ng lalaki, hindi makapaniwala si Celine na si Mateo pa. Kaya pala sa mga nagdaang taon, wala nang naging boyfriend si Celine. Siguro ay umaasa ito na baka totoo ang relasyon nito noon kay Mateo. Sa isip ni Lyra, parang biglang nagdikit-dikit ang mga piraso. Ang pagiging touchy ni Mateo, ang pagmamadali, at ang paanyaya sa kondo kahit isang buwan pa lang sila. Hindi kita pinipilit, dagdag ni Celine. Desisyon mo yan, pero ayoko mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Lyra. Kinabukasan ay hinarap niya si Mateo at nagdesisyon na. Kailangan nating mag-usap. Okay, sabi ni Mateo. Tinatapos ko na to. Diretso niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ano? Bakit? Hindi na ako komportable at hindi na ako nagtitiwala. Biglang nagbago ang mukha nito. Siniraan ako ni Celine sa'yo, no? Hindi. Sinabi niya lang naman ang totoo. Grabe ang ginawa mo sa kaibigan ko. Toxic siya. Ano magagawa ko? Sa kalabas ang relasyon namin o sa relasyon natin ngayon? Irritableng sabi ni Mateo. Obsessed yata yung si Celine sa'yo. Nakikialam sa desisyon mo. Hinahayaan mo lang. Tumayo si Lyra. Huwag mong magsasalita ng ganyan ang pamilya ko. Ang pamilya? Kaibigan lang yan. Hindi mo alam ang ginawa niya para sa akin. Malaki ang utang ng loob ko sa kanya pero mahal ko siya. Kaya nainis ako na nalaman ko yon. At choice ko to na hiwalayan ka. Tahimik si Mateo at halatang galit. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang asawa yung si Celine. Total, dyan ka naman nakikinig. Hindi ka pa magpasalamat na pinatulan kang mangkukulam na katulad mo. Bago pa siya makasagot, umalis ng binata sa harap niya. Sa pag-uusap na yon, alam ni Lyra na hindi lahat ng pag-ibig ay tama. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi dapat siya minamadali, hindi minamaliit, at hindi hinihila palayo sa mga taong nagligtas sa kanya. At yon ang pipiliin niya. Pero mukhang may kapalit ang desisyon na yon. Oy, good morning! Bati ni Lyra sa isa niyang katim. Good morning! Sagot nito sabay iwas ng tingin. Nanlamig ang sikmura ni Lyra. Iniisip niya kung ano ang meron. Habang nagtitimpla siya ng kape sa pantry ay narinig niya ang bulungan ng mga katrabaho niya. Yan daw yung galing sa kulto. Yung sinasabi nilang mangkukulam. Kaya palang weird. Parang may humigpit sa dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Parang kung gagalaw siya ay tuluyan na siyang babagsak. May tumawa at may umubo at may nagsabing, "Nandiyan na siya." Bumalik si Lyra sa mesa niya na parang tulog. Nakadilat pero wala sa sarili. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ng email. Pero hindi niya mabasa ang mga salita. Isa-isa, parang may humihila sa kanya pabalik sa nakaraan. Sa eskwelahan, sa mga tawanan, at sa salitang mangkukulam na akala niya'y iniwan niya na. Hindi niya namalaya na may luha na pala siya sa pisngi. Alam na alam ni Lyra kung sino ang nagpakalat noon. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng bahay, bumigay na siya. Celine, hikbi niya. Nandoon si Celine, kauuwi lang din, nakatali pa ang buhok. Pagkakita pa lang sa mukha ni Lyra, agad itong lumapit. Anong nangyari? Umiyak si Lyra na parang bata. Pinagkakalat niya. Si Mateo, sinabi niya sa lahat, sa mga katrabaho namin, yung sa kulto, yung tawag nila sa akin nun. Nanigas ang katawan ni Celine. Sigurado ka? Tumango si Lyra at halos hindi makahinga. Narinig ko mismo. Lahat bumalik sa isip ko. Ayoko na rito. Aalis na lang ako. Anong aalis? Hindi ka aalis. Hindi ka naman talaga mangkukulam. Mga walang utak lang ang naniniwala sa ganyan. Mariing sabi ng kanyang kaibigan. Pahinga ka. Akong bahala sa lalaking yon. Tuturuan ko ng leksyon. Anong gagawin mo? Tanong ni Lyra at medyo natatakot. Ako nang bahala. Kinabukasan, habang pinipilit ni Lyra ang sarili na pumasok,
Dahil ayaw niyang magmukhang talo, biglang nagulo ang buong floor. May sigawan sa may entrance, may nagtakbuhan at may sumigaw ng security. Paglingon ni Lyra, parang huminto ang mundo. Si Celine ang nandun. Celine? Sigaw ni Lyra. Pero huli na. Isang malakas na suntok ang lumanding sa mukha ni Mateo. Napaatras ito at gulat na gulat. Anong bastos ka? Sigaw ni Celine. Wala kang karapatan. Dapat matagal ko nang ginawa sa'yo to noon. Noon ako. Tapos ngayon kaibigan ko naman. Kapal ng mukha mo. Wala ka bang itlog? Ha? Nagkagulo ang opisina. May humawak kay Celine at may sumigaw pa. Baliw ba yan? Hindi ba siya yung artista? May nag-video. Mabilis na lumapit si Lyra at inagaw ang cellphone. Nagawa yun ni Celine para sa kanya, kaya poprotektahan niyang kaibigan sa abot ng kanyang makakaya. Ano ba? Ako na yung cellphone ko. Saad ng lalaki niyang katrabaho. Hindi ka pwedeng kumuha ng videos. Malakas na sigaw ni Lyra na mas lalong nagpagulo ng sitwasyon. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Celine. Siyang may kasalanan. Nakangisi si Mateo kahit may dugo ang labi. Kita niyo, sinabi ko sa inyo pareho silang may topak. Baka mangkukulam na rin yung si Celine. May topak talaga kami sa mga katulad mong lalaki. Malakas na sigaw ng kanyang kaibigan. Nanlamig si Lyra, nilapitan niya si Celine na pinagtutulungang hawakan ng kanyang mga katrabaho. Ano ba? Bitiwan yung kaibigan ko. Namumula ng braso niya oh. Biglang bumukas ang elevator. Tahimik na lalaki ang lumabas. Matangkad, maayos ang suit, at may presensyang agad nagpatahimik sa lahat. Ang CEO na yon ay si Jonathan. Anong nangyayari dito? Malamig na tanong ni Jonathan. Mas lalong umisi si Mateo. Sir, may sumugod po. Assault. Dapat po. Hindi na natapos ni Mateo ang sasabihin. Hinila ng CEO si Celine palapit dito at masama ang tingin sa mga empleyado. Bakit niyo pinagtutulungan si Celine? Naiiritang tanong ni Jonathan at hinaplos ang namumulang braso ng kanyang kaibigan. Bakit niyo hinahawakan ng girlfriend ko? Parang binuhusan ng yelo ang buong opisina. Nagulat ang lahat, maging si Lyra. Girlfriend? Usal niya pa sabay tingin sa kaibigan niyang galit pa rin na nakatingin kay Mateo. Tumingin si Celine sa CEO. Sorry babe, nainis lang ako. Nadedehado ang kaibigan ko. Hindi ko kayang walang gawin. Wala akong pakialam kahit masirang reputasyon ko. Huminga ng malalim ang CEO. Explain. Humakbang si Celine palapit kay Mateo. Ang lalaking yan, nagpakalat ng kasinungalingan at personal na impormasyon tungkol sa kaibigan ko. Paninirang puri. Hindi yun totoo, sigaw ni Mateo. Siya yung nanugod. May ebidensya? Tanong ni Jonathan. Meron, sagot ng isang sip-sip na empleyado sa kanila. Nag-send siya sa GC namin ng mga paninira niya kay Lyra. Tahimik ang CEO sandali. Pagkatapos, tumingin ng malamig kay Mateo. Pupunta ka sa office ko. Now, kailangan mapaimbestigahan yan. Walang nagawa si Mateo kundi ang sumunod, na mukhang sinasabon na sa opisina. Ilang oras lang ang lumipas, kumalat ang balita. Tanggal na si Mateo sa trabaho. At si Lyra ay hinihikayat na magsampa ng kaso laban dito. Pero hindi niya na ginawa dahil ayaw niyang balikan ito. Madadamay pa si Celine, kahit na may boyfriend itong nagpoprotekta, gusto pa rin ni Lyra na may magawa siya para sa kanyang kaibigan. Habang nasa opisina pa sila, nakaupo si Celine sa couch sa loob ng CEO's office. Nakakandong pa kay Jonathan na parang wala lang. Napasulyap si Lyra sa isa pang lalaking nasa tabi niya. COO ito at boss niya rin na si Nathaniel. Ano ba kuya? Haharot ka na lang ba dyan? May meeting pa tayo. Naiinis na sabi ni Nathaniel. Sumagot naman si Jonathan. Bakit hindi mo kunin ang pagkakataon para kausapin ang crush mo? Nasa tabi mo na nga. Malakas na napamura si Nathaniel. Si Lyra naman hindi mapigilan ang pamumula. Nagkatinginan sila ni Nathaniel at hindi siya makapaniwala na crush pala siya nito. Stop it dude. Masyado na akong matanda para sa crush na yan. Saad ni Nathaniel at hindi na makatingin sa kanya. Si Celine naman ang nang-asar. Oh, Eddie, manligaw ka. Patulong ka sa akin. Sa future sister-in-law mo. Best friend pa naman kami. Napamura ulit si Nathaniel at parang gusto nang batuhin ang dalawa. Hindi naman mapigilan, tumawa na si Lyra.
Ang lutong mo naman magmura, pangaasar ni Celine. Ayaw pa naman ni Lyra yung mga nagmumura. Conservative kayang kaibigan ko. Bahagyang natigilan si Nathaniel at bumaha ang pangamba. Oh, really? Agad siyang umiling. Hindi, okay lang sir. Pareho silang nautal habang nag-uusap. Kaya tinawanan sila ng dalawa. Kaya sa halip na trabaho ang mangyari, sabay-sabay na lang silang apat na nag-lunch at ipinagpaliban ang mga gawain. Lumipas ang mga buwan, tahimik na ulit ang buhay. May kaunting kulay dahil nagpaparamdam ng interes si Nathaniel sa kanya. Kaya yon at nagpapalandi siya ng wala sa oras. At dumating ang araw ng kasal ni Celine. Simple lang pero elegante. Kitang-kita niya sa mukha ang saya ng kanyang kaibigan, na handa ng bitiwan ang magulong showbiz at magpakasal na lang sa minamahal nitong lalaki. Habang nasa reception, lumapit sa kanya si Nathaniel. Pwede ba kitang maisayaw, Lyra? Tinukso sila ng lahat. Namula siya sa sobrang hiya. Pero tumawa pa rin siya at tinanggap ang kamay ni Nathaniel. Sobrang welcoming ng pamilya ng mga ito na kahit alam ng mga ito ang chismis at pinanggalingan niya, wala pa rin kaso sa mga ito. Sa huli, niyakap siya ni Celine ng mahigpit gaya ng dati. Parang ayaw pang magpaalam sa kanya at gusto pang makipag-inuman. Lasing na at mukhang hindi na makakausap ni Jonathan ng matino. Wala nang makakasira sa atin, sabi ni Celine. Akala nila mababaw ang friendship natin na mag-aaway tayo sa lalaki. Ngumiti si Lyra habang pinapainom ito ng tubig. Wala nang makakasira sa ating dalawa kasi pamilya tayo. Uminom ka pa, siguradong masakit ang ulo mo bukas. Napangiti ito. I love you, friend. Hanggang tumanda tayo, mag-best friend pa rin tayo, ha? Oo naman, Celine. Hindi lang best friend kasi pamilya tayong dalawa. Sa wakas, alam niya na hindi siya kailanman nag-iisa. At ang tunay na pamilya, hindi kailanman bibitaw sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa tagal o sa saya lang ng samahan, kundi sa tapang na magsabi ng totoo, ipaglaban ka kapag wala ka at manatili sa tabi mo kahit magulo, masakit at delikado ang sitwasyon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.